Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Yung spokesperson ng House, si ano ba pangalan, Princess Abante, Yes. she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike bill. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. How can we do that? I was busy presiding with my own commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commission on appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CND. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Paano namin short-change yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short-change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Wait a minute Meron mga yung National Wage Coalition. Yan. Sinabi, workers call on the House of Rep to adopt Senate bill on the wage increase. Sandali meron pa rito.
Economic team against 200 pesos wage hike. Cite dangerous repercussions. That was what I'm telling you a while ago. It's a very dangerous president. Oh, bibig itong abanting ito. She should do a lot of research. Kasi well, I cannot blame her. Kabago-bago lang siyang appointee ng House. Dapat tingnan niya muna yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas sa 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Hindi, wala rin papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisisi nila yung Senado? That's not right. Mm-mm. Mm-mm. Ang oras eh. Why did they not adapt or why did they not pass the 200 peso wage hike, yung kanilang version, last year? Pinasa na namin last year. As early as last year pa yan. Oh, tapos kami sisisihin nila. That's unfair. May natitira pa sila isang araw para i-adapt yung Senate version. Kung in-adapt nila yung Senate version, di wala na problema. Iwanan natin sa Malacanang yung problema kung i-veto nila o hindi. The Senate did their part. We did our part. Brainchild of Senator Subiri. When I was still the chairman of the Committee on Labor, he asked me to hear that his bill. So hinir ko sa Committee on Labor. Then we came up with this solution. 100 pesos. Across the board yan. Ha? Oh, why did they not adopt it before? Bakit nila tinulugan yung bill namin? Oh, tapos papa sila 200 2 days before CNDA? So ito na nga mga kababayan, no, bumuelta itong si Senator Jinggoy Estrada sa mga sinabi dito ni House spokesperson Attorney Princess Abante, na kung saan sinabi nito na pinatay daw ng Senado ang 200 pesos wage hike bill, no, nung nakaraang araw sana, nung June 11 yung last session mga kababayan ng 19th Congress, no, na kung saan sinabi ni Attorney Princess Abante na walang BICAM na nangyari, no compromise, no wage hike, at ang rason daw mga kababayan ay simple lang ayaw ng Senado makipag-usap sa kanila doon sa Kamara, at gusto daw ng Senado tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila na version ng Senado mga kababayan, no? 100 pesos sa wage hike ang version ng Senado. At bakit daw binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas daw ang kilay ng mga BICAM conference, no, ng Kongreso noong tanungin kung ano ang nangyari. Ready na daw sanang i-defend ng mga congressman ang 200 pesos na wage hike proposal nila, pero nalaman nila na ang Senado pala ay wala daw intensyon makipag-meeting sa kanila. Kaya sayang, ready na daw sila mga kababayan, no, na mag-deliberate or deliberate. Di kami in good faith daw, pero ang binigay daw ng Senado ay take it or leave it, or take it or leave it na ultimatum. Wala daw balak makipag-usap ang Senado mga kababayan, at ang gusto daw ng Senado, susunod ang Kongreso sa gusto ng Senado. Hindi daw ganyan ang demokrasya mga kababayan, hindi daw ganyan ang pagsilbi or pagserbisyo ng tao. At buwelta naman ni Senator Jinggoy Estrada dito kay House spokesperson Attorney Princess Abante na mag-research muna bago ibuka ang kanyang bibig mga kababayan, no? At hindi totoo ang sinabi ni Attorney Princess Abante na pinatay ng Senado yung wage hike. Pinasa ng Senado ang legislated wage hike na nag-amount ng 100 pesos last February 19, 2024 pa daw mga kababayan. Pero sa version ng Kamara ay umabot ng isang taon bago nila pinasa ang 200 pesos na wage hike na version ng Kamara. At gusto daw nila na mag-BICAM sa 2 days, no, before mag-adjourn ang Senate. Pero paano nila magagawa sa Senado iyan na mga busy na sila sa kanilang mga appointment, no, sa commission appointment. Si Senator Joel Villanueva, ang current chairman ng Committee on Labor, busy rin sa kanyang mga appointment mga kababayan, no? At lumapit nga daw po itong si Congressman Raymond Mendoza ng TUCP party list na nakiusap
kay Senator Jinggoy Estrada kung pwedeng or pwede nilang magawa no ang BICAM at sinabihan ito ni Senator Jinggoy Estrada na i-adapt na lang nila ng House version ang Senado na version na 100 pesos para wala na daw sanang problema at tinext niya pa nga daw ito mga kababayan no, para mas klaro at nag-respond naman daw ito sa kanya kung bakit hindi na lang daw paper BICAM. Pero hindi nga pumayag si Senator Jinggoy at ini-insist ni Senator Jinggoy na i-adapt na lang ang Senate version para mas madali at meron pa daw namang natirang isang session pa ang Kamara. No? Tapos sasabihin daw ng spokesperson ng House of Representatives na pinatay daw ng Senado ang legislated wage hike. Hindi totoo yan, sabi ni Senator Jinggoy Estrada. Sinungaling siya at saka bago-bago pa niya. Hindi siya nagre-research. Ayan, dagdag pa ni Senator Jinggoy Estrada kung paano daw nila pinagdamutan ang mga workers. Yung 100 pesos na wage hike ay noong pang kay Senator Mig Zubiri Palayan mga kaubayan na bill no at tinalakay na po nila ito at ito daw ang ideal amount no na makuha ng mga workers. Kung gagawing 200 pesos naman daw sa palagay nyo hindi magkukulaps ang ekonomiya. Ayan, sabi ni Senator Jinggoy, lalo na itong mga small and medium enterprises, baka daw mag-collapse mga kabayan at kung pumayag daw ang Senado dito sa 200 pesos, ano daw kaya ang mangyayari in the future? Kaya lalo daw maraming mawala ng trabaho dahil maraming mga magsasara na kampanya or company dahil hindi nila kaya or hindi nila afford ang 200 pesos na increase at gusto ba daw nila na mag-collapse ang ekonomiya. Mag-isip muna bago magsalita. Ayan, dagdag pa ni Senator Jinggoy Estrada na itong si Attorney Princess Abante hindi nag-aaral at kabago-bago pa lang niya dapat gumawa muna siya ng research daw bago siya pumutak ng pumutak. At kung seryoso daw ang Kamara na gusto talaga nilang tumulong sa ating manggagawa, dapat inadapt na lang daw nila noon pa ang nung last year pa lang itong or dapat inadapt na nila nung last year pa. At bakit daw sila magpasa ng batas na 200 pesos na 2 days na lang bago mag-adjourn ang Senate. Kaya sabi ni Senator Jinggoy Estrada, puro papugi lang daw itong mga congressman, itong Kamara. Mga nagpapapugi lang daw sila. Tapos ang sinisisi nila ngayon ang Senado. Hindi daw po tama yun mga kababayan. Kaya yun po yung buwelta ni Senator Jinggoy Estrada mga kababayan. No? Itong si Senator Jinggoy ang dating chairman po dito ng Committee on Labor no? Bago po sila or bago napalitan ngayon ni Senator Joel Villanueva mga kababayan. No? At yun bumelta sila dito sa pahayag dito ng House mga kababayan no, ng Kamara ng lower house sa pamamagitan dito ni Attorney Princess Abante na hindi totoo yung sinabi nito na pinatay nila yung wage hike mga kababayan sapagkat inupuan lang daw naman ng isang taon ng Kamara itong usaping ito at ngayon sila nagmamadali na tatapos na yung kanilang 19 Congress at hindi nga po nila tinalakay mga kababayan no, kasi busy na po sila at wala ng panahon at sinabi nga po ni Senator Jinggoy na i-adapt na lang nila nga yung Senate version na 100 pesos pero hindi naman daw po nila ginawa at ngayon ang sinisi nila ay ang Senado kaya hindi daw tama yun. So ano pong opinion mga kababayan no, dito sa mga pamahayag ngayon, mga statement ni Senator Jinggoy Estrada patungkol dito sa sinabi naman ng House of Representatives sa pamagitan ng kanilang House spokesperson. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.